umaga ng Disyembre, ang Vapor Tabo ay hirap na hirap sa pagsalungat sa agos ng paliko-likong ilog ng Pasig. Naghahatid ito ng maraming malalakbay na patungo sa lalawigan ng Laguna. Samantalang nasa itaas naman ang kuberta na nilalaman ng luna upang hindi mainitan ng araw ang mga mangilan-ngilan na nalalakbay na nakasuot ng Europeo, mga praili at mga opisyal na nakaupo sa mga maginhawang silyon at ang nag-iisang ginang na si Doña Victorina. Buenos dias. Todas ustedes. Ibagal-bagal ng takbo. Hindi matulin. O manhin yun niya, Victoria. Pagkatay yung masasagot ka rin yan. Kung wala sana lamang ay marahil bibilis ang takbo ng vapor. Doña Victorina, huwag masyadong paglukin ang tenga. Baka bumubas ang iyong magagandang floretes sa mukha. Sa aking palagay ay madali lang namang lutasin yan. At paano naman ito, Aber? Simple lang naman ang aking imumungkay. Humukay ng isang tuwid na kanal mula sa Ilog Pasig hanggang sa Maynila. Mas mapabibilis at mas makatitipid pa tayo sa paglalakbay. Isang panungkal lang yan, Kay. Simple, Don Simon. Malaking salapi ang may gawin na dindan. Hindi na kailangan pagbayarin pa. Sa pilitan natin pagtatrabahuin ang mga bilanggo. Wala dito tayo nang imagsita. Walang mangyayari hindi. Sama ng kanya ama, hindi ba siya isang libos? Pero kapag ipibustero talaga. Pagka hindi nag-ibayad ng marinyola. May isang bahagi ng kagubatan kung saan inaalagaan at pinamumuhunan ni Telesforo o mas kilala na si Kabisang Tales. Subalit malapit na sana anihin ang unang tanim ay biglang inangkin ito ng korporasyon ng mga pari. Alam mo anak, susunod na karawan mo ay maaari ka ng magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Magandang araw, Telesforo. Ano ang maganda sa araw? Ano ang paka nyo rito? Kailangan mo na magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa. Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimerisyo. At ngayong ayaw ko magbayad, pipilit din nila ako? Anong naiiba? Ibig sabihin lang nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Pagmamay-ari ko ang lupang ito. Hindi sa korporasyon. Hindi ako babayad ni 5. Hindi ka ko papayag na kimiin yung abusuhin. Estupido! Dagpin si Talis ngayon din! Huwag na huwag niyo kaming kakalabanin. Ngayon, kayo ay magbabayad ng buwis, 500 piso. Mga sabipalan! Bihag ng mga tulisan si Talis at ipinapatubos ng halagang 500 piso. Napilitang ibenta ni Huli ang lahat ng kanyang alahas maliban sa Agnos na bigay ng kanyang kasintahan na si Basilio. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang matubos si Talis, kaya nagpatulong ito kay Hermana Bali. Tao po, tao po. Magandang araw ho, Hermana Pinchang. Huli, siya ang sinasabi ko ng kanyang na umaga rin, tumulay mo na kayo. Anong kailangan mo? Ako po sinulan. Huli mo ako. Wala akong pakialam ng inyong pangalan. Ang tanong ko, ano ang kailangan? Kailangan ko lang yung konti sa lapit para pag-explain ako sa mga nilin mo at ang mga kapalala ng sport. Sana ni Mama. Lahat ko ang sarap. Babayaran ko sa agad. Huwag mong mag-alala, madali lamang yung bayaran. Mababayaran mo lamang yan kapag pumayag kang maging alila at ikusan sa tindahan. Ganoon po ba? Ngunit ang aking income ay maganda na kaya, sige, madali naman akong kausap. Akin ang salapi, kung hindi ka kaya. Payag mo si Huli. Magsisimula ka, Huli, bukas sa araw ng Pasko. Maliwanag? Opo, maraming salamat po. Palihim na tumungo si Basilio sa kagubatan ng mga Ibarra na binili naman ni Kapitan Tiago. Tumigil si Basilio sa puntod ng kanyang ina malapit sa puno ng balite.
Maligayang Pasko, Ina. Ina, alam niyo po, malayong malayo na po ako sa Basilio 13 taon na ang nakaraan. Nang makilala ko sa Kapitan Tiago ay siyang sumagip sa akin sa kahirapan. Pinaaral niya ako ang medisina. Ina, ang pagmamahal ko po sa inyo, Christine, ay hindi pa rin nagbabago mula noon hanggang ngayon. Kulang ho ay dumalo sa puntod ng aking ina. Anong ginagawa niyo rito, Senyor Simon? Di mo na kailangan dapat malaman pa. Senyor, kayo po ba ang tumulong sa pagpalibing ng aking ina? Ang taong para sa akin ay dakila na inakalang patay na. Kristus mo, iba. Basilio! Maaari kong ikasawi. Isang lihim na maaari mo rin kapahamak. Ngunit hayaan mo na kita sa mabuhay sa ngayon at huwag ko sanang pagsisiyan ito. Magtatagumpay na sana ako sa aking paghihiganti, subalit kayo! Kayong mga kabataan na hinahayaan ninyong mga sarili na alipinin at kasuhin ng mga Kastila. Ngunit Senyor Simon, sa pamamagitan ng pag-aaral ng wikang Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan. At ano ang mapapala mo kung ikay makakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hayaan mo na lamang bang mabulok ang bangkay ng iyong ina sa ilalim ng lupa? Basilio, tulungan mo akong pagbasakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Akademya ng Wikang Kastila, huwag mong paintulutan yan, General. Ano sa tingin mo, sir? Alalahanin mo, Kapitan, na ang wika ay isang makamandag na sandata. Ikay hindi nagkakamali. Kinabukasan, bago magtakip silim ay naglalakad si Isagani patungo sa malikon upang kitain si Paulita. Paulita, mahal ko. Victorina? Huwag mo nang pansinin si Tia. Ang mahalaga ay nakita tayo aking iniiwan. Paulita, alam mo nagsisimula pa lamang, ikaw na ang aking iniibig. Darating ang araw na ang Pilipinas ay lalaya at ilipad na parang langit at ipapawid. Pagdating na panahon na iyon, saka lamang ang pangarap. Hindi nga ako nagkamali. Noon ay isang lalaki katulad mo si At sana ang paraiso. Hoy, Paulita! Itigil mo yan! Sige, Isagani, mauna kami. Sige, mahal kita. Mahal din kita. Sa ikapito ng gabi ay naroon na si Simon. Siya ay nagtungo ulit kay Basilio upang siya ay alokin muli tungkol sa paghihimagsikan. Nais ni Simon na pangunahan ang isang palutong ng manggigiba ng pinto kumbento upang makuha si Maria Clara. Oh, Ginoong Simon. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang katawan. Wala na rin gano'n kumain. Tuyan ng kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano ba ang pakay mo dito, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Yan ay hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo nang magdesisyon ngayon din. Sa loob lamang ng isang oras ay mangyayari na ang himagsikan. At bukas, wala nang magpapapi, wala nang mag-aaral at wala nang universidad. Ngunit, ang paghihimagsik ay pagpapasok. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Sa kagunungan ang pag-asa. Walit, sa kagunungan lang ang laksang kamatayan. Mananalig sa kagunungan at salitang pag-ibig ng bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nakikita ko na nawawalan ka na ng prinsipyo at pagkatao. Yan ay hindi totoo. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ako. Kunin mo ang isang tao na ikaw lamang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huling na kayo, Diyos. Sa
sapagkat si Maria Clara ay patay na. Sinungalingan. Isang kaluluwag! Ito ang sulat ng ibigay ng Padre Enrique Cactaca. Liligtas ko siya ngayon, Lee. Suminahan kayo. Wala na tayong magagawa kundi katabi ng kasamanan sa kanya. Namatay siya. Namatay siya na hindi ko man lamang naiiyakap kung nakikita. Namatay siya na hindi man lamang alam na ako ay buhay. Maria! Tanggapin na natin na wala na siya. Hindi. Hindi! Mababayad sila ngayon. Magandang araw sa ating lahat. Siguradong magtagumpay tayo na maitatag ang akademya. Mabuhay! Masamang balita. Sinang-ayon na ang pagpapatatag, ngunit isa sa ilalim ito sa korporasyon. Sumama ka sa amin, ngayon din! Teka, anong ginagawa ninyo? Manahimik ka! Lahat ng kasapi ng akademya ay ibibilanggo. Manihuli na narakip si Basilio ay agad siyang humingi ng tulong kay Hermana Bali. Sa paghingi nila ng tulong sa pari ay hindi nila namamalayan ang susunod na mangyayari. Padre, hihingi po sana ako ng tulong upang mapalaya si Basilio. Nagmamakaawa ako, Padre. Sige, ngunit sa isang kondisyon. Ano po yun? Dahil, Mahalay! uli! Uli! Sobrang ikinalungkot ni Basilio ang nangyari tungkol kay Huli. Kaya nang makalabas siya sa bilangguan sa tulong ni Simon, ay doon na siya pumayag sa planong himagsikan ni Simon. Gusto na. Mamamatay kung mamamatay. Hindi ako susuko hanggat hindi ko napapawi ang aking karapatan. Karapatan at hustisya. Mapapawi sila. Patay kung patay. Mag-iikapito na ng gabi nang dumating si Simon upang ihandog ang lampara. Parang bulog si Simon. Sandali, namatay na si Andy. Ano ito? Manites
St. Paris Crisostomo Ibarra? Ano? Sama-sama biro. Ngunit ito sa sulat mula sa sistema Ibarra. Yan na ang hudyat! Sir Simon, ano? Gani, sinabi niya ang para sa ilaw. Ano? Sige, umapo ka na. Sige. Ubus na ang bala. Para sa bayan! Bakit ako nabigo? Dito na nagtatapos ang aking laban. Simon! Sandali lang, tatawag ko ng doktor! Huli na. Nangyari na ang nangyari. Simon, may pag-asa pa! Wala na ba? Nais ko sana sabihin ang aking liit. Hindi ako makinig. Pinabitihan sa mga tao na puso, inalipsa, inalip, at ninakawan ng mga kasipay. Ako ay nagiganti na sa akala ito'y tao. Na ang taong inaalam na lahat na patay na. Jesus na dahil sabihin sa akin, ang habot-hawat ko ang Diyos. Ayaw ko mamatay ng may talag ng kasalanan. Bakit ako ang pinarusahan? Mahal na mahal ka ng Diyos at yan ang lagi mong tatandaan. Kailanman ay hindi nawala ng awa sa kanyang mga anak. Alam ng Diyos na ikaw lamang ay nanunod sa gawin doon. Kaya mo nagawa ang mga bagay-bagay na laging mo ang Diyos anak. Mahal na mahal ka ng Diyos. Magpapatawad ka niya. Ang kayamanan ang naging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Pag may taong nangangailangan ng mas malinis na hangarin, ipahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan hindi ka makakapalugid ng kasamaan.